ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. I-summarize po natin ang mga pagbasa na ating pinakinggan. At dito, umiikot ang buong buhay natin at pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Prayer position nga po tayo. Prayer position. Sige na po mga bata. Ayan. Ang unang code po natin ngayon ay faith. Faith. Ang pangalawa ay endurance. Sige nga po, sige nga po. Ayaw sumunod ng mga bata. Endurance. Yan. Para madaling tandaan. At pagkatapos ng endurance, walang iba kung hindi eternal life. Sabay-sabay nga po. Okay. Pag sinabi ko faith, sige nga po faith. Ayan, may mga masunurin talaga. Thank you. Faith, endurance. Eternal life, endurance, eternal life, faith. Ay, ang gagaling nga. Ang gagaling. Sa first reading, ito po ang sinasabi. Pagtitiis para sa kaligayahang walang hanggan. Kung iniisip natin na ang lahat ng pinagpapaguran natin ay para sa eternity, hindi po tayo mapapagod. Maaring mapagod tayo, pero hindi tayo magsasawa. At isipin po natin na araw-araw na ginagawa natin ito ay maialay natin sa Diyos ang lahat-lahat ng ating gagawin. Parang hindi tayo mamomroblema. Subukan po natin yan. Gawin ko to, eternal life. Gawin ko to, eternal life. Alagaan ko anak ko, eternal life. Magplantsa ako, eternal life. Napakagaan ng buhay. Kaya nga sa second reading, ang sabi, magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Sa gospel reading natin, ang sikreto, paglilingkod at pag-aalay ng buhay sa kapwa. At pinaikutan ng salmong tugunan ang mga konseptong ito, walang ibang pag-asa kung hindi ang Panginoong Diyos. Tingnan po natin, ano po ba ang mga pinagtitiisan natin? 20 years old, bantayan po natin ang mga numerong ito. Wag lang 649 tsaka 655 ang bantayan ninyo. 20 years old, 40 years old, 60 years old. Yan. Yan po yung mga transition period sa ating buhay. Yung mga 20 years old, ano sasabihin nila? Hindi nyo naman kami naiintindihan. Lagi nyo na lang kami kinikriticize. Konting sermon, konting galaw, pinupunan nyo kami lagi. Iba ang generation nyo, iba ang generation namin. Kaya ano nangyayari sa mga bata? Laging nakakulong sa kwarto. Hindi na nakikipag-usap sa magulang at mga kapatid. Papasok lang yan sa eskwelahan. Pagdating sa eskwelahan, tahimik pa rin. Kasi papagalitan din ng teacher. 20 years old. Walang ibang inaasahan ng mga 20 years old. Dependent pa rin sila. They are not still that matured enough. Grade ano pa lang yan? Second year college. Nadagdagan pa ng grade 12 Ang impression ko parang laging bata lalo ang mga youth. 40 years old, dyan nagsisimula yung mga hiwalayan, financial problem, pagkakasakit, pagkakaroon ng mga maintenance, nahihirapang mag-produce ng mabuting trabaho, palipat-lipat, hindi unstable. 40 years old. 60 years old, ano naman ang pagtitiis ng 60 years old? Retirement.
Ang masaklap, walang ipon. Kung may ipon naman, napupunta sa gamot, napupunta pa sa pang-tuition ng apo. Kasi yung magulang hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral, hindi rin nakakuha ng magandang trabaho, kaya nauubos ang pinaghirapan ng mga matatanda. Ano pa yung mga pagtitiis ng mga senior? Feeling hopeless. Parang wala na silang pakinabang. Kala po natin sa mga teenager lang ang depression? No. Mas malakas, mas matindi ang depression ng mga nasa senior age. Kasi sasabihin nila, mas gusto ko pa ngang mamuhay mag-isa eh. Kasi desisyon ko to. Kesa iwanan ako ng mga anak ko na sila mismo nagdesisyon na lubayan ako. Kaya pinipiliin ko na lang na magrenta ng isang kwarto, pangkain, pambayad ng kuryente, panggamot, yun lang. Masaya ang buhay ko, tahimik ang buhay ko. Yun ang pagtitiis ng 20, 40, at 60 years old. Paano kung walang faith? Di mas lalo ng masaklap. Tatanungin tayo, gaano katatag ang ating pananampalataya? At isa pang question, ano ang content ng ating pananampalataya? Ano ang content ng ating pananampalataya? Kahapon, papunta ako dito sa Pulong Buhangin eh. Nagpapakinig sa bus yung dalawang lalaki. At ang ipinapakinig nila ay turo ng ibang relihiyon. Ano ba talaga ang kailangan nating paniwalaan? Ang kailangan lang nating paniwalaan, ano't anuman ang mangyari, malinis ang ating konsensya. Gawin natin kung ano ang mabuti. Kasi lahat ng yan, sinasabi ng Santo Papa nakaraan, ililid tayo patungo sa eternity. Sa eternity. Review tayo. Nakaraang linggo, ano ang sabi ni Rich Young Man sa Panginoong Jesus? Lord, ano ang kailangan kong gawin para makamit ko ang eternal life? Sabi ng Panginoon, sundin mo ang mga utos. Sabi ni Rich Young Man, nasunod ko naman yung mga utos na yan ginagawa ko na yan Pero ano pang hiling sa kanya ng Panginoon? Bigay mo ang lahat ng kayamanan mo. O ano nangyari? Nalungkot si Rich Young Man kasi hindi niya magawa yung pinapagawa ng Diyos. Akala lang natin, madaling sabihin na pray and be good. Mahirap. Sa Ebanghelyo naman natin ngayon, ang gusto naman ng mga alagad ni Jesus, posisyon. Pero ang sabi niya, hep, hindi pwede. Ang kailangan bago nyo makuha ang hinahangad nyo, pagpapakababa. Pagdurusa, susundan niyo ako sa anumang tatahaking kong landas. Sino ang karakter sa Bible ang nakagawa nito? Iniwan ang mga pera, iniwan ang posisyon. Si Zacchaeus. Kahapon, ang hirap ng tanong sa akin ng kaibigan ko Sabi niya, nung itinagpo si Zacchaeus ng Panginoon, at nung tinagpo ni Zacchaeus na isang tax collector at makasalanan ang Panginoong Hesukristo, sino ang mas masaya sa kanila? Sino ba mas masaya sa atin kapag gusto nating magbago sa buhay at gusto nating hanapin ang Panginoon? Si Lord ba o tayo? Sino ba? Naintindihan niyo po ba yon? Ako di ko rin naintindihan
Sino ba mas masaya na naghahanap, ang Diyos o ang tao? Assignment niyo po yan. Kasi yung huli kong natagpuan na kaibigan, inanoint ko. Principal siya ng isang school. Ang tagal niya nang may sakit. Diabetic. Nasa edad 40s pa lang. Putol ang dalawang paa. Pero alam nyo, nung pumunta ako sa bahay nila, nasa isang kwarto lang siya, napakasaya niya. Good morning, Father. Mabuti po bumisita kayo, Father. Sabi ko, okay lang po kayo babalik sa pagiging principal nyo. Ay, madali lang yan, Father. Papababain ko lang yung creatinine ko. Tapos yung parang saklay na proletics ba yan? Yung parang kunwaring paa. Dalawa yung kunwari niyang paa eh. Tapos magpapantalon lang siya. Yun, pwede na siyang supervise ng mga teacher. Napakasaya ng kanyang disposisyon niya at naniniwala siya na gagaling siya sa kanyang sakit at makakapaglingkod balang araw sa kanyang mga estudyante. Pero nakaraan, nabalitaan ko, wala na siya. Kinuha na siya ng Panginoon. Na pagkatapos ng kanyang pagtitiis, ng kanyang mga pagsasakripisyo, higit sa lahat ng pag-asa sa Panginoon na siya lang ang makakapagpagaling sa kanya at makakapagpanumbalik sa paglilingkod. Wala na siyang ibang tinanggap, kundi ang buhay na walang hanggan. So let us fight the good fight and take hold of the eternal life.